Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Wala sa likod, wala sa harap. Pagbilang kong 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Game! Ang galing naman magtago ng mga to. Nasaan na kayo? Nandito na ako. Makikita ko na kayo, kala nyo ha? Kaya galingan nyo sa pagtago. Hala, nasaan na kaya sila? Bakit parang ang tahimik naman ng paligid? Ang galing talaga magtago ng mga to ha. Parang dinadaya ako. Tulong! Tulungan niyo po kami! Tulungan niyo kami, Manong! Teka! Wag! Huwag kayong gumalaw! Diyan lang kayo! Hintayin niyo ako riyan! Mahilig ka rin bang maglaro ng tagu-taguan nung mga bata pa kayo? Madalas sinasabi ng mga matatanda, kapag lalaruin nyo ang larong ito, ay maaaring may sumaling aswang at kukunin nila kayo. Pero paano nga kung totoo ito? Hanggang saan ang kaya mong gawin para iligtas ang buhay mo? Dito kasi nagsimula ang kakaibang karanasan ko sa piling ng 3 batang iniligtas ko mula sa mga kampon ng kadiliman. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At pati na rin po sa mga giliw niyong tagapakinig sa inyong YouTube channel na The Voice Addict. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay naganap taong 1990 sa probinsya ng Palawan, sa liblib na isla nito. At upang lubusan niyo pong maunawaan ng aking istorya, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ben-Hur. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Babala. Ang video na ito ay protektado ng copyright law. Ang anumang hindi otorisadong pag-download, pagkopya, pag-upload muli o re-upload, pag-edit o paggamit ng kabuuan o anumang bahagi ng video na ito nang walang nakasulat na pahintulot ng may-ari ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang sino mang mapapatunayang lumabag sa copyright law ng Pilipinas o Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines ay maaaring maharap sa sumusunod na kaparusahan. Unang paglabag, pagkakakulong ng 1 hanggang 3 taon at multang 50,000 hanggang 150,000. Ikalawang paglabag, pagkakakulong ng 3 taon at 1 araw hanggang 6 na taon at multang 150,000 hanggang 500,000. Ikatlo at mga kasunod na paglabag, pagkakakulong ng 6 na taon at 1 araw hanggang 9 na taon at multang umaabot ng 500,000 hanggang 1,500,000 pesos. Bukod sa mga parusang ito, maaari ring obligahin ng hukuman ang lumabag na magbayad ng danyos sa may-ari ng copyright at ipasamsam o ipawasak ang lahat ng iligal na kopya ng material. Igalang po natin ang karapatan ng mga content creator. Huwag magnakaw o mag-re-upload ng mga video nang walang pahintulot ng may-ari. Hoy, Ella! Ella! Sana naman ba kayo pupunta ng mga kaibigan mo? Abay, gabing-gabi na. Umuwi na kayo at bilog ang buwan ngayon. Mama, dito lang po kami sa labas ng bakuran natin. Maglalaro lang po kami ng tagu-taguan. Maliwanag naman po ang sikat ng buwan eh. Tsaka 8:00 pa lang naman po ng gabi. Hindi pa po ako inaantok. Hay nako, kahit na. Abay, kadalaga mong tao ay naglalaro ka pa rin ng tagu-taguan na yan. At tsaka hindi nyo ba alam
na tuwing kabilugan ng buwan ay lumalabas sa mga aswang at nangunguha ng mga kasing edad nyo? Gusto nyo ba yon? Magpapanggap sila na kalaro ninyo? O ano? Baka hindi nyo alam? Kasama nyo na pala sila. Si Mama naman eh. Sa comics lang naman po yun, pero sa totoong buhay, wala po talagang aswang. Katang isip lang po sila. Hala, sige na po, tinatawag na po ako ng mga kalaro ko eh. Ella, saan ka pupunta at kinakausap pa kita? Bumalik ka rito! Ella! Ay, nako. Ang tigas-tigas talaga ng ulo ng batang yon. At puro kalalakihan pa mga kalaro. Ay, nako. Pambihira naman buhay to. Manang-mana talaga sa kanyang ama sa katigasan ng ulo. Wala nang nagawa ang 45 taong gulang na si Sandra para pigilan ang 16 na taong gulang niyang anak na si Ella. Sadyang matigas ang ulo ng kanyang anak at palaging gusto lang nito ang nasusunod. Wala naman kasing ibang nilalaro ang mga kabataan noon kapag sumisikat ang bilog na buwan, kundi patintero o tagu-taguan. Samantala, pagdating naman ni Ella sa malawak na bakuran, ay nagtipon-tipon na ang mga kalaro niya. Karamihan halos kasing idaran lang niya at katulad niya, tuwang-tuwa din sila sa maliwanag na paligid. O ano? Handa na ba kayong lahat? Si Ella ang taya ngayon ha, dahil siya ang huling dumating. Siya naman si Dante, ang 18 taong gulang na kaibigan ni Ella at pinakamatanda sa mga batang naroroon. Mainitin na ang ulo niya, kaya marami ang takot sa kanya. Mahilig din itong gumawa ng patibong na siya namang ginagamit na panlaban sa mga bata na nanggugulo sa kanya. O sige, game! Handa na rin ako. Basta wala nang dayaan, Ella ha? Siya naman, ang 17 taong gulang na kaibigan ni Ella na si Marco. Matatakotin ito, ngunit makulit. Magaling naman itong manggapos ng kalaban, basta pabilisan ang labanan ng laro. May kadayaan at matigas din ang ulo niya, kagaya ni na Ella at Dante. Pero wala silang kaalam-alam noon na may panganib na palang naghihintay sa kanila. Yun ang magiging kabayaran sa katigasan ng ulo nila at madalas na paglalaro sa gabi nang walang pahintulot ng kanilang mga magulang. O ano? Handa na ba ang lahat? Game na ha? Magsisimula na ako. Tatalikod na ako sa inyo, magbibilang na ako ng 10. O sige. Basta walang dayaan ha? Kapag tapos ka na sa pagbibilang ng 10, tsaka ka pala titingin sa amin at hahanapin kami. Walang silipan ha? Naiintindihan mo? Oo na. Akala mo naman, hindi rin siya nandadaya eh. Hala, sige na. Simulan mo na. Ang tagal mo naman eh. Sige na, magtago-taguan na tayo. Pumuesto na nga ang dalagitang si Ella. Iniyuko niya ang kanyang ulo sa dalawa niyang brasong nakadikit sa katawan ng puno at nagsimula na nga siyang magsalita. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Wala sa likod, wala sa harap. Pagbilang kong 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3, game! Pagkatapos sambitin ni Ella ang salitang game, yun na rin ang hudyat para magsimula ang laro. Paglingon ni Ella sa kanyang likuran, ay wala na siyang nakikitang mga kabataan sa paligid. Lahat sila ay nagtatago sa madilim na sulok ng bakurang yon. Si Dante naman, nagkukubli siya sa makapal na halaman kasama ang kalaro niyang si Buboy. Nasisilip niya si Ella habang naghahanap ito sa kanila. Maya-maya pa ay biglang umalingasaw ang masangsang na singaw ni Buboy mula sa kanyang likuran. Pagtingin niya sa gawin nito ay nanigas ang kanyang katawan. Sino ka? Hindi na natapos pa ni Dante ang sasabihin niya dahil sinakluban na kagad siya ng sako sa kanyang ulo. Dala ito ng nilalang na nakaharap niya at kasama pala niyang nagtatago sa halamang yon gamit ang anyo ni Buboy. Hanggang sa nawalan ito ng malay at
hinila siya papasok sa madilim na bahagi ng kakauyan. Ang galing naman magtago ng mga to. Nasaan na kayo? Nandito na ako. Makikita ko na kayo, kala nyo ha. Kaya galingan nyo sa pagtago. 5 minuto ang lumipas. Ngunit walang nahanap na bata si Ella. Habang si Marco naman, na nagtatago sa likod ng puno ng bayabas, ay tawang-tawa dahil hindi siya napapansin ni Ella. Wala siyang kaalam-alam na merong nilalang na papalapit sa kanya. Dahil narinig ni Marco ang kaluskos mula sa kanyang likuran, agad naman siyang napalingon. At yun na nga, kitang-kita niya ang nilalang na may anyong butiki, ngunit malaki ang bibig na tumutulo pa ang malapot na laway. Ang dala nitong sako ay mabilis nitong isinaklob sa kanyang ulo. Dahil sa nakasusulasok na amoy ng sako, nawalan ng malay si Marco. Hala, nasa na kaya sila? Bakit parang ang tahimik naman ang paligid? Ang galing talaga magtago ng mga to ha. Parang dinadaya ako. Kung saan-saan nang naghanap si Ella, ngunit wala ang mga kalaro niya. Hanggang sa nakarating siya sa mas madilim na bahagi ng kakauyan. Tanging ang liwanag lang ng buwan ang nagsisilbi niyang tanglaw sa paligid ng mga sandaling yon. Dante! Marco! Boboy! Hala, nasa na kayo? Ang daya nyo naman. Pinagkakaisahan nyo yata ako eh. Gusto nyo yata ako maging palagoong. Pero walang tugon, walang kaluskos, at walang ingay sa paligid. Pinagtataasan na siya ng mga balahibo sa kanyang katawan. Lalo na at biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naging malangsa na may kahalong amoy mula sa nabubulok na laman ng hayop. Paglingon ni Ella sa kanyang likuran, nanigas ang kanyang mga binti. Nanginig ang buong katawan niya dahil sa labis na takot. Kitang-kita niya ang isang nilalang na may dalang sako. Nakatayo ito sa kanyang harapan. Sino ka? Anong klase kang nilalang? Bumuka ang malaking bibig ng nilalang na may matutulis na mga ngipin. May mapupula itong mga mata at malapot na laway na tumutulo pa sa lupa. Ang kanyang mga binti at braso ay payat, habang ang dila at buntot nito ay mahaba na nakadagdag sa nakakakilabot nitong anyo, nakahawig ng isang butiki. Ang kulubot nitong balat na merong mga bahid pa ng dugo ay sapat na upang masabi niyang isa itong aswang. Hindi makapaniwala si Ella na ang halimaw na nakikita lang niya sa comics ay kaharap na niya ngayon. Ganon din ang itsura ng aswang sa comics na isinusulat ng kanyang ina na si Sandra. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Ella na sumigaw o tumakas pa dahil sinakluban na kagad siya nito ng sako sa kanyang ulo. Sa tindi ng mabahong singaw ng sako ay agad siyang nawalan ng malay at hinila na nga siya kagad patungo sa kagubatan. Kinabukasan, pumutok ang balita tungkol sa pagkawala ng mga kabataang naglaro ng tagu-taguan ng gabing yon. Aray, ang sakit ng ulo ko. Teka, nasan ba ako? Iginala ni Ella ang kanyang paningin sa buong paligid ng silid na yon. Kaya nakita niya ang kanyang mga kalaro sa tabi niya, kasama sina Dante at Marco. Nakagapos ang kanilang mga kamay at nagsisiksikan sila sa loob ng kwarto na gawa sa kawayang sawali. Naroon din ang sakong ginamit sa pagtaklob sa kanyang ulo. Amoy na amoy pa rin niya ang mabahong singaw ng mga sakong yon. Sinulyapan niya ang kanyang mga kaibigan na sina Dante at Marco. Natutulog pa rin ang mga ito habang nakasandal sa dingding. Psst! Marco, Dante! Gumising kayo! Oy, ano ba? Gumising kayo! Marco! Gising! Gumising ka! Dahan-dahang gumalaw si Marco. Saka ito nagmulat ng kanyang mga mata at nakita niya rin ang sitwasyon nila sa loob ng silid na yon.
Bumakas ang pagtataka sa anyo nito at iginala niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Aray. Sobrang sakit ng katawan at ulo ko. Teka, sandali lang. Nasaan tayo, Ella? Anong ginagawa natin dito? Hindi ko nga rin alam eh. Si Dante, gisingin mo rin, dali. Ginising na nga kagad ni Marco si Dante na noon ay nasa tabi lang nito at mahimbing pa rin natutulog. Hoy! Dante! Dante, gising! Gumising ka, bilisan mo! Hindi nagtagal ay gumalaw na rin si Dante at nasapo niya ang kanyang ulo habang nakapikit pa rin. Aray ko. Sakit ang ulo ko. Ano ba nangyari? Saan ba nanggagaling ang amoy na yun? Ang baho! Dante, imulat mo ang mga mata mo nang makita mo kung nasan tayo. Nang magmulat ng mga mata si Dante, ay nagulat din ito at nababalikwas pa ng bangon. Napansin din ito ang taling nakagapos sa kanilang mga kamay. Isa-isa nitong tinignan ang kanilang mga kasama at bumakas ang galit sa mukha nito. Anak nang, hindi magandang biro to ah! Pakawalan niyo ako rito! Sino ba nagtali nito sa mga kamay ko ha? Pakawalan niyo ako! Dante, wala ka bang naaalala? Walang nagbibiro sa atin para igapos tayo rito. May kumuha sa atin na aswang. Hindi mo pa natatandaan yun? Nang maalala ni Dante ang nangyari kagabi, ay bumakas ang pag-aalala sa mukha nito. Oo nga no. Anak naman ang putya oh. Akala ko naman panaginip lang yun. Totoo pala. Hindi yung panaginip, Dante. Kundi totoo talagang nangyari. At ngayon, nandito tayo nakakulong. Ala, paano na to? Paano na tayo ngayon? Teka, bakit naman tayo dinala rito? At anong ginagawa natin dito? Shh! Huwag kang maingay. Baka mamaya may makarinig sa atin. Tsak na may binabalak sila sa atin na masama. Ella, anong ibig mong sabihin? Anong masama? Hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko. Ang mga nilalang na dumukot sa atin ay kahawig ng aswang sa comics na isinusulat ni Mama. Naku po, lagot na. Sinasabi mo bang mga aswang sila? Oo, Marco. Madalas ko silang nababasa sa comics ni Mama. Akala ko katang-isip lang sila, pero totoo pala ang aswang. Sana nakinig din lang ako kay Mama. Sana naniwala ako sa kanya. Nanang ko pa, anong gagawin natin ngayon? Paano tayo makakatakas dito? Natatakot ako. Natatakot ako sa maaari nilang gawin sa atin. Tumakas na tayo. Pero paano? Nakagapos tayo, di ba? Kung totoo ang aswang, tsak tayo ang gagawin nilang pagkain. Ah, Manahimik ka nga muna, Marco. Di ako makapag-isip ng tama sa'yo eh. Kapag hindi ka pa tumigil, ikaw ang unang ipapakain ko sa mga aswang. Dahil sa sinabing ni Dante, natakot ang iba nilang mga kasamang bata at nagsipag-iyakan sila. Dahilan upang pumasok sa loob ng kanilang silid ang lalaking nagbabantay sa kanila sa labas. May dala itong maliit na palakol na may bahid pa ng dugo. Sinabi nito na kailangan na nilang lumabas doon at wala raw magtatangkang tumakas sa kanila. Pero may tumakas pa rin na batang lalaki at ganun na lang ang takot nilang lahat nang batuhin ito ng lalaki gamit ang palakol. Bumaon yun sa bungo ng bata kaya bumagsak ito sa lupa. Kumalat ang dugo nito sa lupa hanggang sa namatay ito. Nadilat ang mga mata. Yun din daw ang mangyayari sa kanila kapag tumakas sila. Kaya naman, nangamba na ng gusto si Ella. Dante! Kawawa naman si Alex! Mga hayop sila. Pagbabayaran nila ang ginawa nila kay Alex. natepok nga. Mukhang di nga sila nagbibiro. Papatayin talaga nila tayo. Sa ganitong sitwasyon, kailangan nating umisip ng paraan kung paano tayo makakatakas dito. Hindi yung pangungunahan ka ng takot. Sumunod na lang sila sa paglalakad ng mga lalaki.
At pagpasok nila sa malawak na bakuran, sumalubong sa kanila ang maraming tao. Diyos ko naman. Ano ba klaseng lugar to? Bakit ganito ang kilos ng mga tao? Pakiramdam ko kakainin nila tayo ng buhay. Tumahimik ka na nga, Marco! Babatukan na kita dyan nang hindi ka na makapagsalita Pati ako nahahawa sa pagiging duwag mo. Imbis na magtatatalak ka, umisip ka ng paraan kung paano tayo makakatakas dito. Isa pa, susungangain na talaga kita. Dante, anong gagawin nga natin? Ako lang yata ang babae rito. Huwag ka matakot, Ella. Hindi ko hahayaang masaktan ka. Ililigtas ko kayo at sama-sama tayong aalis dito. Gagawa tayo ng paraan para makaalis dito. Kung ano man ang mga nilalang na dumukot sa atin, lalabanan natin sila. Mabuhay lang tayo. Dante, sigurado ako. Ang mga lalaking nakatayo sa gilid ng bakuran ay mga aswang. Sige, sige. Takutin mo pa ang sarili mo. Ang kulit mo talaga no? Kung wala lang akong gapos, ha? Kanina pa kitang kinutusan dyan Tumigil na nga kayong dalawa. Nasa bingit na nga tayo ng kamatayan. Nag-aaway pa kayo. Tumahimik na lang ang dalawa at iginala nila ang kanilang paningin sa paligid. Maya-maya pa ay iginapo sila sa mga poste ng kawayan na nakatayo sa gitna ng bakuran ng malaking bahay na gawa sa kugon at kawayan. Lahat sila ay nagpupumiglas, ngunit wala silang magawa dahil kahit saan sila tumingin ay may mga taong nagbabantay sa kanila. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsalita si Dante. Napansin ko maraming nakatambak na kalansay ng mga tao at hayop sa labas ng bakurang ito. Tsak na marami na silang pinatay sa lugar na ito. At kakainin nila tayong lahat. Kagaya ng nababasa ko sa comics ni Mama. Puso, dugo, at lamang loob ang pinakamasarap na putay para sa mga aswang na yun. Ang ipinagtataka ko lang, bakit alam ni Mama ang tungkol sa mga ganong uri ng nilalang? Isa lang ang ibig sabihin nun. Nakakita na siya ng aswang. Nang maigapos sa kawayan sina Ella, Dante at Marco, ay iniwan na sila ng mga lalaki at naiwan ang mga nagbabantay sa kanila. Hindi sila binigyan ng pagkain at inumin. Hanggang sumapit ang 9:00 ng gabi, nagsipagdatingan ang mga kalalakian kasama ang isang lalaki na puno ng pinta ang katawan at sa tingin nila ay pinuno ng mga ito. Pakawalan niyo kami rito! Pakawalan niyo kami! Ano ba? Ella, huwag mo silang galitin. Baka mamaya saktan ka nila. Naiiyak naman na tumigil sa kakasigaw si Ella. Maya-maya pa ay umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ng mga lalaki at kinuha ng ilan ang ibang mga batang naroroon at sapilitan nilang dinala sa gitna ng bakuran sa harap mismo ng 3 kabataan. Nagpalit ng anyo ang mga lalaki bilang aswang at walang awa nilang nilapa ang mga batang biktima. Hindi nakapagsalita ang magkakaibigan nang makita nilang pinag-aagawan ng mga ito ang katawan ng mga bata hanggang sa buto na lamang nila ang natira para silang gutom na gutom sa laman ng tao. Diyos ko! Wala na ang mga kasama natin, Dante! Ano nang gagawin natin? Tayo na ang isusunod nila! Lalaban ako. Kahit anong mangyari. Dante, tama na. Dumudugo ng punso mo kakapilit mo baka wala Ang tulis kaya ng lubid na yan. Hindi na tayo makakatakas dito. Kahit na ano pa ang gawin mo. Huwag mo sabihin yan. Hindi ako papayag na lapain lang ng mga halimaw na yan na walang kalaban-laban. Dito na naalala ni Ella ang isang kwento sa comics na kung saan ay nakagapos ang bida. Ginaya niya ang paraan nito para makawala sa pagkakagapos. Hindi nga nagtagal, natanggal ni Ella ang gapos sa kanyang mga kamay. Hinintay lamang niya na magsipag-alisan ang mga bantay. Kabado ang dalagita nang makitang isa-isa nang umaalis ang mga aswang hanggang sa wala na sa kanila ang natira. Dito niya nilapitan ang kanyang mga kaibigan na nagulat naman sa ginawa niya. Ella,
Paano ka nakawala sa pagkakagapos? Ginaya ko lang ang nabasa kong paraan sa comics ni Mama. Ganito rin ang ginawa ng bida nung maigapos siya. Tama na muna ang daldal. Bilisan mo ng kumilos. Baka mamaya may makakita pa sa atin dito. Huwag ka mag-alala, Dante. Tuwing alas 12 ng hating gabi, umaalis sa mga bantay para maganap ng pagkain nila. Hindi makapaniwala sina Dante at Marco na si Ella lang pala ang makakatulong sa kanila. 3 lamang silang natitirang buhay at kung hindi sila makakaalis sa lugar na yun, tiyak, doon na rin sila mamamatay. Nang makita nila ang tarangkahan ng bakuran, wala na silang inaksayang oras. Mabilis na silang tumakas. Halos hindi lumapat ang kanilang mga paa sa lupa nang tahaki nila ang daan palabas ng kuta. Pinasok nila ang masukal na bahagi ng kakawyan nang walang tiyak na patutunguhan. Wala silang kaalam-alam na nasa loob pa rin sila ng kuta ng mga aswang. Kaya pagdating nila sa gitna ng kagubatan, nakita nila ang mga halimaw kasama ang nilalang na merong 10 ulo. Samantala, sa kabilang dako naman, sa bahay ko mismo, narinig ko ang ingay ng lata sa tapat ng katre ko. Konektado ito sa patibong na ginawa ko sa labas ng bakuran ko. Indikasyong merong aswang na nahulog sa patibong ko. Ako nga pala si Ben-Hur, ang nag-iisang sundalong nakaligtas mula sa pananambang ng mga aswang. Ipinadala kami sa lugar na ito para sa isang misyon na iligtas ang aming general na si General Arthur. Sa kasamaang palad, ako lang ang nabuhay at nakulong ako sa gitna ng kuta ng mga aswang sa loob ng 16 na taon. Samantala, nang lumakas ang ingay ng lata, mabilis akong lumabas ng bahay, dala ang pana. Nakita ko ang nakasabit na aswang sa puno dahil sa lambat. Itinutok ko ang palaso ko sa aswang na panay ang pagpupumiglas sa loob ng lambat. Bakit ba ayaw mo kong tantanan? Hindi ko naman ikaw pinakikialaman. Ikaw din ang sumira ng lambat ko noong nakaraang gabi. Pero ngayon, wala ka nang ligtas dyan. Bubutasin ko ang mata mo gamit ang palaso ko. Asintado kong gumamit ng pana at sharpshooter naman ako pagdating sa baril. Kaya lang sa matagal na panahon kong pamamalagi rito, naubos na ang mga bala ko. Hindi ako nakikialam sa mga aswang sa paligid ng bahay ko. Wag lang nila akong guguluhin o pagtatangkaan ang buhay ko dahil tiyak, kamatayan talaga ang sasapitin nila. Napapalibutan din ako ng iba't ibang uri ng patibong. Kaya bago pa sila makalapit sa kubo ko, mababawasan na sila ng puwersa. Hayop kang diablong buang ka. Damdamin mo ngayon ang epekto ng aking palaso na may bertud ng putik. Binitiwan ko ang palaso sa ere at direkta itong tumama sa mata ng aswang. Kumulo ang laman nito, naagnas ang balat at napaatungal ito dahil sa labis na sakit hanggang sa sumabog at naging putik ang katawan nito. Yan ang napapala na mga nilalang na matitigas ang ulo. Tiyak na hindi ka nag-iisa. Hindi magtatagal. Dadagsa ang mga kakampi mo at susubukan nila akong labanan. Para lang kunin ang iniingatan kong palakol at kalasag ng pinuno ninyo. Pues, hindi kayo magtatagumpay. Hindi nga nagtagal ay dumating ang mga aswang, nakahawig ng mga butiki. Muli kong itinutok ang aking pana sa kanila. Ang palaso ko ay ibinakod ko sa bertud ng putik, kaya lahat ng tatamaan nito ay magiging putik ang katawan. Lumingon pa ako sa kabilang gilid ng aking bakuran at nakita ko ang ibang mga aswang doon na gumagapang na dahil sa tama ng mga sibat sa kanilang katawan, hanggang sa masunog ang mga ito dahil naman sa pinagsamang asin at bawang sa dulo ng sibat. Palibot ako ng proteksyon laban sa mga aswang. Yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon
ay buhay pa rin ako sa gitna ng kuta nila. Hindi kasi kayo nadadala eh. Alam nyo naman ang kahihinatnan ng buhay nyo kapag nagpilit pa rin kayong pumasok sa bakuran ko. Bakit ba ayaw nyo sumuko? At ayaw nyo pa rin akong tantanan? Bawat pagpatay ko sa mga aswang, nagtitira ko ng isa dahil gusto kong malaman ng pinuno nila na hindi niya ako mapapabagsak. Nang makita ko ang maraming aswang, nagtali ako ng kulay puting panyo sa ulo ko. Palatandaan ito ng pagpapakita ko ng katapangan sa kanila. Hindi ba't mahilig kayong sumali sa palaro? Sa laro? Okay. Hindi ba't mahilig kayong sumali sa laro na tagu-taguan? O sige, ganito ang gawin natin. Maglaro tayo ng tagu-taguan. At ako ngayon ang taya. Muli kong binalahan ng palaso ang aking pana at panay ang pagbitaw ko nito sa ere na direktang tumatama sa kanilang mga mata. Kagaya sa nangyari sa mga nauna, sumabog ito at naging putik. Samantala, ang iba naman ay nahuhulog sa balon na puno ng matutulis na kawayan. Lahat ay matutusok ron na parang lechon at ang bawat dulo nito ay may katas ng bawang at asin na siyang magiging dahilan para sila ay masunog. Saksi ang gabi sa kamatayan nila. Ano? Di pa rin ba kayo susuko? Ito naman ang regalo ko para sa inyo. Kahit magtago pa kayo sa likod ng mga puno. Muli kong pinana ang mga aswang na nagtatago sa madilim na bahagi ng bakuran ko. Napapadaing sila dahil tinatamaan ko pa rin ng palaso ang kanilang katawan, gaano man ito kadilim, hanggang sa sila ay maging putik at mamatay. Dahil nalalaga sila sa bawat takbang ko, wala rin silang nagawa. Bigo na naman silang umalis sa tapat ng bakuran ko. Inihipan ko pa ang dulo ng aking palaso bilang pagmamalaki na nagtagumpay na naman ako sa laban. Sige! Takbo lang! At sabihin niyo sa pinuno ninyo, siya naman ang bumisita sa akin. Magmula nang matalo ko ang pinuno ng mga aswang, ay hindi na ito nagpakita sa akin, lalo na at nasa akin pa rin ang kanyang kalasag at palakol. Ang nilalang na ito ay tinatawag kong Gyambolan dahil sa kanyang 10 ulo at hanggang ngayon nahihirapan pa rin akong patayin siya. Ganon din naman siya sa akin. Natatakot din siyang harapin ako dahil sa pagiging agimatero ko. Bukod kasi sa pagiging sundalo ko, ay nagmula rin ako sa lahi ng mga agimatero. Kami ang manunugis ng mga aswang na biyasa sa dikitang laban o close combat. Ako ang nagbabantay sa mga agimat, mutya at bertud na pag-aari ng aking mga ninuno. Iniingatan ko rin ang iba't ibang uri ng mga sandata na tatalo naman sa mga aswang. Anak ng putya, trabaho na naman ito. Pwede ko na ulit sigurong ayusin ang mga patibong ko na sinira ng mga aswang na tinguhan. Ang mga nilalang nakahawig ng butiki ay tinatawag ko namang aswang na tinguhan. Sila ang mga alagad ng Gyambolan na madalas utusan ito para salakayin ako at bawiin ang armas ng amo nila. Pagkatapos ng labanan, ay aayusin ko ulit ang patibong. Saka ko iipunin ng katawan ng mga tinguhan na naging putik na siya ko namang iniluluto sa tapayan para magsilbing babaran ng aking palaso. Kapag nilapatan ko na ito ng orasyon, saka lang ito magkakaroon ng bisa laban sa mga tinguhan. Nagtatanim din ako ng bawang na siya ko namang dinidikdik kasama ng mga asin. Isasaboy ko naman ito sa loob ng hukay na puno ng mga sibat. Pagpasok ko sa loob ng aking kubo, ay napasulyap ako sa mga dogtag ng aking mga tauhan na nasawi sa pakikipaglaban namin sa mga aswang na tinguhan at Gyambolan. Malungkot ko itong nilapitan habang nakasabit ang mga yon sa dingding. Malapit ko na kayo mabigyan ng hustisya, mga kabady.
Gagawin ko ang lahat para malaman ang kahinaan ng mga aswang. Sa oras na malaman ko yun, pagbabayaran nila ang ginawa nila sa inyo. Maya-maya pa ay pinagmasdan kong mabuti ang mga sandata ko. Kagaya ng bolo o itak, hunting knife, sulpak na kawayan, latigo, ginunting, at ang huli ay ang pana na ginamit ko nga kanina. Naroon din ng isang garapon na puno ng likido mula sa kamandag ng kobra. Ito ang ginagamit kong panlagay sa dulo ng tinik ng lukban na siya naman bala ng aking sulpak. Pagkalipas ng isang araw, magmula ng salakayin ako ng mga aswang na tinguhan, ay hindi na ako ginambala pa. Ngunit isang gabi, ay muli ako nagising sa malakas na ingay ng aking lata sa tapat ng higaan ko. Kaya naman, napabalikwas na naman ako ng bangon at sinindihan ko ang aking ilaw na gasera. Anak nang, pambihira naman o. May manghaharana na naman yata sa akin ngayong gabi Agad kong dinampot ang pana at lumabas ako sa bahay. Mula sa aking kinatatayuan, tanaw ko ang tatlong nilalang na gumagalaw sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Itinutok ko sa kanila ang pana. Ngunit bigla kong nakarinig ng isang malakas na sigaw mula sa dalagitang babae. Tulong! Tulungan niyo po kami! Tulungan niyo kami, Manong! Napakunot ang noo ko. Hindi ako makapaniwalang may mga taong naligaw sa bakuran ko. Mabilis akong tumakbo pasalubong sa kanila dahil baka matungtungan nila ang mga patibong ko. Teka! Wag! Huwag kayong gumalaw! Diyan lang kayo! Hintayin niyo ako riyan! Kuya! Tulungan niyo kami! Papatayin po kami ng mga aswang! Manong, bilisan niyo! May umahabol pong mga aswang sa amin! Kahit ilang metro pa ang layo nila sa akin, ay malinaw kong nakikita ang kinaroroonan nila. Sige na! Tumakbo na kayo pasalubong sa akin! Bilisan niyo! Dahil sa mabilis nilang pagtakbo, napatingin ako sa hulihan ng kanilang daan. Kinabahan ako nang makita ko ang mortal kong kaaway, ang Gyambulan na mabilis na humahabol sa mga kabataan. Ang 10 ulo nito ay sabay-sabay na umaangil habang pilit na inaabot ang babaeng nahuhuli sa pagtakbo. Hoy! Bilisan niyo na! Nasa likod niyo na ang mga aswang! Bilisan niyo! Habang tumatakbo ako, ay panay din ang pagpapakawala ko ng palaso sa ere na direktang tumatama sa mga mata ng kalaban. Kahit puntiryahin ko ang Gyambulan, ay agad itong nakakaiwas at naglalaho sa aking paningin. Kaya naman, mas binilisan ko rin ang pagtakbo, pasugod sa 3 kabataan. Bilisan niyo! Taakin niyo na lang ang daan na dinadaanan ko at huwag na huwag kayo mag-iiba ng direksyon! Nagkalat ang mga patibong sa paligid ng aking bakuran! Bilis! Tumakbo na kayo! Nang makasalubong ko ang mga kabataan, ay agad akong nagpakawala ng mga palaso sa ere at nalagasan ko ang kampon ng mga Gyambulan. Nang maubusan naman ako ng palaso, ginamit ko ang aking hunting knife. Hinugot ko ito sa kaluban nito na nakatali sa aking binti. Bilisan niyo, Ella! Marco! Ayun! Doon tayo dumaan sa dinaanan ni Kuya! Aray ko! Ang sakit na ng mga binti ko, Dante! O sige, kumapit ka sa kamay ko! Bilisan mo! May aswang sa likod niyo! Mabuti na lang, naging maagap ako sa pagkilos. At bago pa maabot ng aswang ang likod ng dalagita, ay nabato ko na ito ng aking hunting knife. Bumaon yun sa likod ng aswang at nagkikikisay ang katawan nito bago bumagsak sa lupa. Sunod ay binunot ko ang kutsilyo sa likod nito at ibinalik ko sa kaluban. Pinagbububunot ko rin ang mga palasong nakabaon sa naging putik na katawan ng mga tinguhan upang maibala ko ulit sa pana ko. Hanggang dyan na lang kayo! Subukan ninyong pumasok sa bakuran ko at yan na rin ang magiging katapusan ninyo! Ang 3 kabataan lang ang kailangan ko!
lalong-lalo na ang babae. Ibigay mo sila sa akin, Ben-Hur. Magdadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo sila makuha. Hayop ka. Pinatay mo ang mga tauhan ko. Kaya tamang-tama lang ang pagharap natin dalawa. Dahil ikaw naman ang papatayin ko. Hindi mo ko kaya, Ben-Hur. Kaya hanggang ngayon ay nakakulong ka pa rin sa kubo mo. Dahil umaasa ka lang sa mga patibog mo. Kung wala mga yan, hindi mo ko mapipigilan. Nagkakamali ka, demonyo ka. Naghahanap lang ako ng tamang tiyempo para patayin ka. Pwede naman natin itong pag-usapan, Ben-Hur. Kahit ano ibibigay ko sa'yo. Basta't ibigay mo rin sa akin ang 3 batang yan. Ako ang nakahanap sa kanila. Nakatakas na sila sa kuta namin. Kaya sige na, isuko mo na sila sa akin. Hindi ako taga para isuko sila sa'yo. Kaya mabuti pa. Pumasok na kayo sa bakuran ko nang makita nyo ang hinahanap nyo. Talaga palang masyado na lumaki ang ulo mo, Ben-Hur. Hindi porket palagi mo napapatay ang mga alagad ko, ay kaya mo na akong pabagsakin. Nagkakamali ka. Naglalaro lang ako, kaya nananatili ka pa rin buhay hanggang ngayon. Hindi mo ko maluloko. Wala naglalaro sa loob ng 16 na taon. Kalokohan mo. Nagsisinungaling ka. Aminin mo na lang na hindi mo ako kaya. Talagang ginagalit mo ako, Ben-Hur. Pwes, pagsisisihan mo ito. Sige mga alagad, sumugod kayo. Ipakita nyo sa kanila ang usay nyo! Unang hakbang pa lang ng mga aswang na tinguhan ay bumulagta na kagad sila sa lupa dahil sa mga lumipad na sibat mula sa mga puno. Ang iba, nahulog sa hukay na puno ng matutulis na kawayang may katas ng bawang at asin. Kasunod nito, ang pagsabog ng kanilang katawan. Nakita ito ng pinuno ng mga aswang na giyambulan, kaya't nagwala ito dahil sa galit. Ay! Anong nangyayari? Bakit isa-isa kayong namamatay? Mga walang hiya kayo! Mga wala kayong silbi! O ano? Kaya pa ba? Sige lang! Pasok mga kurimaw! Yakapin niyo ang kamatayan niyo! Ang saklap naman ang tama ng isa mong alagad, Giyambulan! Tingnan mo! Wasak ang puwet niya dahil sa epekto ng aking sibat! Hindi! Hindi maaari! Hayop ka talaga, Ben-Hur! Magbabayad ka! Magbabayad ka! Oo, magbabayad ako! Pero kukunin ko kagad ang sukli at ang palasong ito, ang paunang bayad ko! Hindi na iwasan ng pinuno ng mga aswang na giyambulan ang palasong pinakawalan ko at bumaon ito sa kanyang dibdib. Hindi tumalab ang epekto ng palaso, ngunit kita kong nasaktan ito. Hindi lang ito nagpahalata, sa halip ay ipinakita nito sa akin ang pagputol niya sa palasong nakabaon sa dibdib niya. Hanggat wala sa kanya ang mahiwagang palakol at kalasag, hindi niya rin ako basta-basta na mapapabagsak. Hindi ako basta-bastang mapapatay ng palasubog ito, Ben-Hur! Oo, malakas ka ngayon, pero hindi sa lahat ng oras! Dahil babalik ako at babawiin ko sa iyo ang sandata ko! Tandaan mo yan! Ang mukha ko ang tandaan mo. Dahil ako magsisilbing pader na haharang sa iyo. At hindi mo makukuha ang kalasag at palakol mo. Yan ang itatakbo sa kukote mo! Mga alagad ko! Atras! Bilisan nyo na! Huwag kayong mapilit dahil wala kayong mga silbi! Tila yumanig ang paligid sa pagtakbo ng mga aswang nang sabay-sabay. Nabigo ulit sila. Pero hanggang kailan? Hanggang saan ako tatagal sa pagprotekta sa sarili kong buhay? At ngayon ay may dumagdag pang 3 kabataan. Nang masiguro kong wala na ang presensya ng mga aswang, hinawakan ko ang kwintas ko na bertud ng putik. At wala nang pag-iinit sa palawit nito. Indikasyong umalis na nga ang mga aswang.
Maya-maya pa ay bumalik ako sa bahay at nang makapasok ako sa loob ay tumambad sa paningin ko ang nagsisiksikang kabataan. Bakas sa kanilang anyo ang pinagsamang takot, pagod at pagtitiis sa sakit ng kanilang mga sugat. Saka ko inilapag sa lamesa ang aking pana at hinarap ko silang tatlo. Sino kayo? At anong ginagawa niyo sa lugar na ito? Manong, dinukot po kami ng mga aswang na yon. Dinala po kami sa kuta nila. At lahat po ng mga naging kalaro namin nung gabing yun, pinatay mo nila sa harapan namin. Mabuti na nga lang po at nakatakas kami sa pagkakagapos nila sa amin. Kuya, tulungan niyo po kami. Parang awa niyo na po. Gusto pa po namin mabuhay para makauwi po kami sa mga magulang namin. Nakikiusap po kami, sir. Huwag niyo po kaming ibibigay sa mga halimaw na yon. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo. Pero hanggat pinag-iisipan ko kung paano kayo makakalis sa lugar na ito, ay dumito muna kayo sa bahay ko. Siya nga pala, ako si Ben-Hur. Dati akong sundalo na nakulong sa lugar na ito. Ako naman po si Ella. Sila naman po mga kaibigan ko na sina Dante at Marco. Bueno, magkakakilala na tayo ngayon. Pinauuna ko na rin sa inyo na hindi kayo basta makakalabas dito. Bakit po, Mang Ben-Hur? Dahil ang mga nilalang na yun, sakop nila ang lugar na ito. Alam niyo bang ang kubo ko ay nasa gitna ng kuta ng mga aswang? Sa oras na umalis tayo, dito sa bahay ko, mapapahamak tayo. Hanggat hindi ko alam kung paano pababagsakin ng mga aswang na giyambulan, hindi tayo makakaalis dito. Sinasabi niyo po bang makukulong din po kami rito? Ganun na nga. Kaya kailangan niyo muna magpalakas. Marami kayong sugat sa katawan. At habang nagpapagaling kayo ng mga sugat ninyo, tuturuan ko naman kayong lumaban sa mga aswang. Mang Ben-Hur, alam ko po ang kahinaan ng mga aswang na giyambulan. Kumalat ang katahimikan sa paligid nang marinig kong magsalita ang dalagitang si Ella. Nang tumitig ako sa mukha niya, para bang may bigla kong naalalang tao na hindi ko lang matandaan kung saan ko nakita. Ano ka mo, Iya? Paano mong nalaman ang tungkol sa kahinaan ng mga giyambulan? Mahilig po kasi ako magbasa ng comics tungkol po sa mga aswang. Yung po ang trabaho ni Mama bilang isang manunulat. Nabasa ko na po ang tungkol sa mga giyambulan. Kaya alam ko po kung paano po siya mapapatay. Walang iya, Ella. May pakinabang din pala ang pagiging addict mo sa comics. Kung ganon, paanong mapapatay ang giyambulan? Kailangan lang pong patayin isa-isa ang kanilang 10 ulo. Ang kakayahan ng giyambulan, alam mo rin ba? Opo, alam ko pong bihasa sila sa paggamit ng armas. Gumagamit din po sila ng palakol at kalasag. Kaya mahirap po silang mapabagsak. May hahalin tulad din po sila sa lakas ng mga aswang na gawi-gawin. Ano pang nalalaman mo tungkol sa giyambulan? Sila po ang mga mandirigmang engkanto na may kakayahang gumamit ng hipnotismo. Ngunit tumatalab lang po ito sa mga dalagitang kagaya ko. Kasi po, espesyal ang dugo ko bilang isang birhen. Kung ganon, mabilis kang tatalaban ng hipnotismo ng giyambulan. Pwede ka rin niyang gamitin upang makuha ang iniingatan kong kalasag at palakol. Nakikita mo ba ang sandatang nakasabit sa dingding? Opo, Yun ang tinutukoy mong kalasag at palakol ng giyambulan. Kaya kahit na anong mangyari, wag na wag mo yung hahawakan o lalapitan. opo Mang Ben-Hur. Ngayon, alam niyo na po ang kahinaan ng giyambulan. Tutulungan niyo na po ba kaming makaalis dito, sir? Oo, ngunit sa isang kondisyon. Tuturuan ko kayong lumaban. Handa po ako matuto sa pakikipaglaban, Kuya Ben-Hur. Ako rin po, Manong Ben-Hur. Handa rin po ako matuto sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero ako natatakot ako eh. Huwag niyo na po akong isali dyan. Anak ng Marco, hindi pwede. Maya ka naman kay Ella, oh. Babae siya pero hindi siya natatakot. Maging matapang ka naman kahit ngayon lang. Kung talaga napakaduwag mo.
Kapag hindi ka marunong lumaban sa mga aswang, hindi ka makakalabas dito ng buhay, bata. Dahil sa sinabi kong yun, ay pumayag na kagad si Marco na sumabak sa pagsasanay. Ngunit bago yun, ay pinakain ko muna sila at binigyan ng maayos na damit. Mabuti na lang talaga at may mga gamit pang naiwan ang mga taong unang tumira sa kubo ko bago sila pinatay ng mga aswang. Bakas ang gutom nila sa bawat pagsubo nila sa nilagang kamote. Wala akong bigas at nabubuhay lang ako sa trigo o mga pagkaing nakabaon sa lupa, kagaya ng kamote, patatas at kamoting ugat o kasaba. Nakatulong din sa pag-survive ko ang saging, mais at mga prutas na aking itinanim. Pagkalipas ng 1 linggo, magmula nang makilala ko ang 3 kabataang sina Ella, Dante at Marco, ay sinimulan ko na ang pagsasanay sa kanila. Ito na ang simulan ng inyong pagsasanay gamit ang inyong magiging sandata. Ngunit bago yun, ipagkakaloob ko muna sa inyo ang armas na babagay sa inyong kakayahan. Ikaw, Marco, matatakotin ka, hindi ba? Opo, pero kaya ko naman pong lumaban sa mga aswang. Ang nababagay na sandata para sa iyo ay latigo, para sa malayo ang labanan. Kapag natutunan mo ang paggamit ito, wala sa iyong makakalapit na aswang. Ako naman po, Manong Binhur. Ano po nababagay na sandata para sa akin? Sa iyo naman, Ella, bagay sa iyo itong itak na ginunting o Prados blade na kasintalas ng tari na manok. Eto, kunin mo. Naku, napakatalas naman po ng talim nito. Para bang nakakatakot pong hawakan. Yan ang opisyal na ginagamit ng mga sundalo pagdating sa labanan. Ang nagkakaroon lang ng ganyang sandata ay ang mga taong biyasa sa Filipino martial arts. Yung bangkali o iskriba na itinuturo sa amin noon. Ingatan mo yan, Ella. Salamat po sa pagtitiwala sa akin ng sandatang ito, Manong Binhur. Walang anuman. At ikaw naman, Dante. Bagay sa iyo ang itak o bodo dahil malaki ang katawan mo. Medyo mabigat ang talim nito, ngunit alam kong kaya mo yang gamitin. Lalo na sa dikitang laban o close combat. Salamat po dito, Kuya Binhur. Siya nga pala, naibaon mo ba sa lupa at sulpak na gawa sa kabayan? Opo, inilagay ko po yun malapit po sa taniman ng mga bawang. Ako lang ang gagamit nun. Dahil sa bala nitong tinik ng lukban na mayroong kamandag ng kobra, dapat kabisado niyo ang kinaroroonan ng ating patibong upang walang maging problema. Sasamahan ko kayong libutin ng paligid ng bakuran ko pagkatapos ng inyong pagsasanay. Ano na po ang gagawin namin ngayon? Nakikita niyo ba ang mga target? Opo. Ano po ang gagawin namin sa mga lata? Katawan ng saging at mga kahoy po. Ang mga yan, ang pagpapraktisa ninyo. Ikaw, Marco, tumapat ka sa lata. Yan ang magsisilbing target mo. Ikaw naman, Ella, pagpraktisan mo ang katawan ng saging. Mag-iingat ka dahil matalas ang sandata mo. Ako naman po sa kahoy. Tama po ba? Oo, Dante. Hala, sige na, simulan nyo na ang pagsasanay sa paggamit ng inyong mga sandata. Pinanood ko sila habang hawak nila ang kanilang sandata. Tumagal yun ng 1 araw at kinabukasan naman ay duelo sa pagitan nilang 3. Nakikita kong mabilis matuto si Dante. Kaya, ang huling naglaban ay ang 2 nina Ella at Marco. Ngunit hindi na rin biro ang husay nila sa pakikipaglaban. Lumipas pa ang 2 araw ay kailangan ko nang subukan ang kanilang husay sa pakikipaglaban. Ngayon naman, subukan natin kung hanggang saan na mga natutunan ninyo. Sige, atakihin niyo ako at kailangan mapabagsak niyo ako. Nagkatinginan ang 3 habang pinapalibutan nila ako. Gamit ko noon ang kahoy kontra sa kanilang sandata. Unang umatake ng taga sa akin si Dante at nasasalag ko ito gamit ang kahoy ko. Natanggalan ko siya ng armas. Ngunit nakabawi siya
nang sumirko siya sa ere. At pagbagsak sa lupa, nakatutok sa leeg ko ang itak niya. Nagawa ko po, Kuya Benhur. Natalo po kita. Kung ganun, ay magpahinga ka na at gumawa ka ng patibong. Ikaw naman, Ella, ang sunod. Pumosisyon si Ella at nagdadalawang isip pa itong umatake. Dahil dito, nauna akong sumugod sa kanya gamit ang kahoy ko. Ngunit nagulat ako sa naging galaw ni Ella. Mabilis niyang natutunan ang estilo ko sa pag-atake. Para siyang ahas kung gumalaw at bawat atake sigurado. Nalulusutan din niya ang bawat pagharang ko sa kanyang sandata. Sumirko ang dalagita at ang tumama sa aking muka ay ang sakong ng kanyang paa. Sabay tutok sa aking muka ng kanyang itak na ginunting. Natalo rin po kita, Manong Benhur. Oo na. Nagugulat talaga ako sa husay ninyo. Hala, sige na, Ella. Ikaw naman ang magdikdik ng mga bawang at ihalo mo sa mga asin. Saka mo ibuo sa mga patibong sa balon. Sige, Marco. Ikaw naman, halika na. Inihagupit ni Marco ang kanyang latigo sa lupa at nagsimula siya sa pag-atake. Naiiwasan ko ang kanyang latigo, ngunit hindi ang pandaraya niya. Sa isang punto, may laban ang ganong taktika dahil nauuto niya ang kalaban. Ngunit kung sa sports ay mali yun. Kailangan mong lumaban ng patas, Marco. Mas masayang manalo sa laban nang hindi gumagamit ng pandaraya. Naku, Kuya Benhur. Saksakan po talaga ng dayaya si Marco. Pero may silbi po ang pandaraya laban po sa mga aswang, hindi po ba? Oo, pero kailangan pa rin ng patas na labanan. Hala, sige na, Marco. Umatake ka na sa akin. Mukhang nagkamali ako sa paghusga kay Marco dahil nagawa niya akong pabagsakin sa lupa gamit ang latigo. Sinubukan kong tumayo, ngunit pinuluputan ako ng latigo ni Marco sa aking mga binti, kaya hindi ako makagalaw. Kasunod nito, ang malakas niyang sipa na tumama naman sa dibdib ko. Dahil dito, pasadsad ulit akong bumagsak sa lupa. Nag-aalala namang lumapit sa akin sina Dante at Ella. Kuya Benhur, ayos na po ba kayo? Oo, ayos lang ako. Pambihira ka naman, Marco. Bakit mo naman nilakasan ang sipa mo? Pasensya na, hindi ko naman sinasadya eh. Ginamit ko lang naman ang natutunan ko mula sa kanya eh. Aray ko, hindi ako makatayo Para yatang natanggal ang mga buto ko sa balakang Ang sakit din ng bewang at tuhod ko. Ay, pambira. Malala yata ang tama ko Iba na talaga kapag tumatanda na. Naku, aalalayan na lang po namin kayo para makatayo kayo. O sige. Ay, naku, pambira. Humihina na yata ang katawan ko. Ay, talaga naman. Kapag tumatanda ang isang tao. Marco, ano pang hinihintay mo? Sige na, tulungan mo na si Dante. Ikaw na lang ang tumulong kay Dante, Ella. Ayoko lumapit, baka mamaya biglang gumanti sa akin yan eh. Bigla akong natawa sa sinabing ni Marco. Masaya ako dahil mabilis silang natuto. Kailangan kong magpatalo upang magkaroon sila ng lakas ng loob para lumaban. Pero kung sa tunay na labanan, kaya ko silang pabagsakin ng sabay-sabay. Kung gagamitin ko ang mga natutunan ko noon sa pakikipaglaban bilang sundalo, ay wala talaga silang kalaban-laban sa akin. Gusto ko lang malaman ninyong tatlo. Natapos na ang ating pagsasanay. Masaya ako sa naging resulta ng pagtuturo ko sa inyo. Hala, sige na. Magpahinga na rin kayo at bukas naman ay magdadagdag tayo ng mga patibong sa paligid. Inalalayan ako ni Dante papasok sa bahay at hindi talaga lumapit sa akin si Marco. Pagsapit naman ng hapon ay naramdaman kong pumasok na rin sa kanilang silid sina Marco, Ella at Dante. Dahil sa labis na pagod ay agad akong nakatulog. Wala akong kaalam-alam noon na biglang may kumapit na hipnotismo sa buong sistema ni Ella. Bumangon ito sa katre at para bang robot na naglakad palapit sa dingding, kung saan ay naroroon naman ang palakol at kalasag. Inuutusan ng mahinang bulong si Ella at nagawa ang hipnotismo sa pamamagitan ng sakong ginamit
sa kanya noon. Sige! Kunin mo ang sandata ko at dalhin mo sa akin. Sige na! Kunin mo na! Yun ang bulong na naririnig ni Ella sa kanyang tenga. Kusang umangat ang kanyang kamay at kinuha ang palakol at kalasag. Mas naging malakas ang kapit ng hipnotismo sa katawan ng dalagita nang mahawakan niya ang mga bagay na yon. Walang nakapansin sa paglabas ni Ella sa bahay. Tulala itong naglakad papunta sa madilim na bahagi ng kakauyan habang sinusundan ang malakas na puwersang humihila sa kanya. Ngunit pagdating niya sa gitna ng kagubatan, isang matandang lalaki ang humawak sa braso ni Ella, kaya bumalik ito sa katinuan. Gulat na gulat ang dalagita nang magising siyang nasa harapan ng matandang lalaki. Iha. Saan ka pupunta ng ganitong oras ng gabi? Saka, ano itong mga dala mo? Ha? Ano po mga ito? Ano pong ginagawa ko rito? May malay ko sa'yo. Nakita lang kita rito. Nadala mga bagay na yan. Teka, saan pa punta mo? Ha? Hindi ko po alam eh. Hindi ko nga po alam kung paano po ako nakarating dito. Abay, ganun ba? Nako'y sumama ka na sa'kin at delikado sa lagan na ito. Halika na, bilisan mo. Nagdadalawang isip pa ang dalagita dahil naguguluhan siya sa nangyayari sa kanya. Ngunit magaan ang loob niya sa matanda, kaya naman sumama siya rito. Mabuti na lang pala at nakita kita rito. Kunti pa ka napahaba ka na. Isa pa, ay nag-iisa ka. Babae ka pa naman. Hindi mo ba alam na marami ang aswag na nakatira rito? Alam ko po. Pero hindi ko po talaga alam kung paano po ako nakarating dito eh. Kung di nyo nga po ako pinigilan na baka mas malayo pa po narating ko. Nagtataka nga rin po ako dahil ang iniingatang mga sandata ni Manong Ben-Hur ay nasa akin po. Ano ka ba? Sino Ben-Hur? Siya po ang tumulong sa aming magkakaibigan. Siya raw po si Captain Ben-Hur Santiago. Dati raw po siyang sundalo. Diyos ko, kung ganun, buhay pa si Ben-Hur. Nako, salamat sa Panginoon at buhay pa pala ang aking tauhan. Ibig sabihin po, kilala niyo po si Manong Ben-Hur? Oo, ako kanilang general na matagal lang naghihintay sa rescue nila. Wala, sige na. Bilisan mo maglakad at sasamahan mo ko sa bahay niya. Mas binilisan nila ang paglalakad hanggang sa makarating sila sa kubo na gawa sa kugon at kawayan. Hindi makapaniwala si Ella na makikilala niya ang general na matagal ko nang hinahanap. Hala, sige na, Iha. Maupo ka muna dyan at ikukuha lang kita na maiinom. Ako na rin na magtatabi ng palakol at kalasag dahil baka masugatan ka pa. Ibinigay ni Ella ang palakol sa matanda at inilapag ito sa ibabaw ng lamesa. Saglit na umalis ang matanda at pagbalik ay may dala na itong isang basong tubig. O sige, Iha. Uminom ka na muna ng tubig para makabawi ka ng lakas. Mukhang malayo ang nilakad mo kanina. Kinuha ni Ella ang baso saka siya uminom ng tubig. Marami silang pinag-usapan tungkol sa akin at gusto ni General Arthur na makita ako sa lalong madaling panahon. Lalo na at ang alam daw nito ay matagal na akong patay. Kinabukasan sa bahay ko ay nagising ako sa ingay ni Dante at Marco. Pinagtatalunan nila kung nasaan si Ella. Kaya naman napabalikwas ako ng bangon at agad na lumabas ng aking silid. Marco, hindi mo ba talaga napansin kung saan nagpunta si Ella? Sabi na kang hindi ko alam eh. Nagising na lang ako na bukas ang silid ni Ella at wala na siya. Tapos bukas din ang pinto sa labas. Diyos ko naman, saan ba siya pumunta? Nalibot ko ng buong bakuran ni Kuya Ben-Hur, ngunit wala talaga si Ella eh. Ano sabi niyo? Nawawala si Ella? Opo, Mang Ben-Hur. Nagising na lang po ako na wala na siya eh. Ano ka mo? Abay, saan siya nagpunta? Hinanap niyo na ba sa paligid? Opo eh,
Ako mismo po ang naganap sa kanya. Ako sana ang maghahanap kay Ella nang bigla akong natigilan. Napatingin ako sa dingding at nadiskubre kong nawawala ang palakol at kalasag doon. Kinabahan ako dahil alam ko na kung ano ang nangyari kay Ella. Anak ng puta. Hindi pwede mangyari ito. Bakit po, Ma'am Benur? Ano po tinitignan niyo sa dingding? Sinundan ng tingin ng dalawa ang bagay na tinitignan ko. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang mapagtanto nila kung ano ang panganib na hatid sa pagkawala ng kalasag at palakol ng aswang na Gyambulan. Ito na nga ba't sinasabi ko eh. Ginamitan ng hipnotismo si Ella ng aswang na Gyambulan. Paano po mangyayari yun? Nasa loob po ng bahay si Ella. Malakas ang kutob kong ang ginamit na pantawag sa natutulog na diwa ni Ella ay ang sakong ginamit sa inyo. Mas malakas ang kapit ng hipnotismo kapag tulog ang isang tao. Ibig po sabihin, Diyos ko, nasa panganib po si Ella? Oo, ganun na nga. Hala, sige na, kumilos na kayo. Kumain kayo na mabuti para may lakas kayo. At magbaong kayo ng sandat at pangontra. Bilisan nyo. Hahanapin natin si Ella. At kahit na ano mangyari, babalik tayo sa kubo. Dahil dito lang tayo magiging ligtas. Kinakabahan naman po ako sa lakad natin, Ma'am Benur. Kalimutan mo muna ang takot, Marco. Mahalagang mailigtas natin ang buhay ni Ella. Sige ho, ako na po ang bahala sa sandata ni Ella. Dadaling ko to, tsaka ang mga palaso para sa inyo. O siya, sige na. Ihanda nyo ang lahat ng mga kakailanganin natin. Hindi ko maipaliwanag ang kaba ko ng mga sandaling yon, Sir Blair. Para bang pinipiga ang puso ko at natatakot ako na hindi ko maintindihan. Iniisip ko pa lang na mamamatay si Ella ay para bang maiiyak na ako. Ganito siguro ang pakiramdam kapag napalapit na sila sa loob ko. Pagkatapos naming maghanda at kumain, ay nagtungo na kagad kami sa kagubatan. Wala kaming inaksayang oras sa paghahanap sa dalagitang si Ella at sa pagkakataong yon, ginamit ko ang kakayahan ko. Sinuri ko ang mga bakas ng paa sa lupa. Saka ko dinukot ang kulay puting panyo sa bulsa ko upang maging proteksyon yon sa mga mata ko. Binigyan ko rin sina Dante at Marco para madali ko silang makilala kapag napalaban na kami. Sa bandang yun, doon ko nakikitang papunta ang bakas ng mga paa ni Ella. Dinama ng kamay ko ang lupa. Saka ko hinawakan ang bertud ng putik sa dibdib ko. Idinikit ko ang tenga ko sa lupa at pinakinggan ko ang ugong ito. Hindi pa siya nakakalayo sa kubo ko at nararamdaman ko nasa panganib nga si Ella. Kaya tara na, umalis na tayo rito. Sa pamamagitan ng senyas ko, tumakbo kami ng mabilis. Dala ko noon ng pana, palaso at hunting knife. Si Marco naman, dala nito ang latigo at isang tupperware na puno ng mga bawang at asin. Habang si Dante naman ay sukbit niya ang bolo at itak na ginunting para kay Ella. Maingat naming tinahak ang daan patungo sa mas madilim na bahagi ng kagubatan. Mapapalaban tayo ngayon dahil malakas ang kutob kong nakuha na rin ng aswang na Gyambulan ang kalasag at palakol niya. Bakit kaya ganito? Grabe ang kaba at takot na nararamdaman ko ha. Diyos ko, baka ano na po nangyari kay Ella? Ayan ka na naman, Marco eh. Nagsasalita ka na naman ng kung ano-ano eh. Napaka-negative mo eh. Huwag na kayo magtalo. Mag-focus kayo sa daan at kailangan natin ngayong hanapin si Ella. Halos halugugin namin ang buong kagubatan, mahanap lang si Ella. Hindi kami sumuko hanggang sa nakarating kami sa malawak na talayban. Pagsapit naman ng hapon, ay narating namin ang isang malawak na bakuran na kagaya sa bahay ko. Sa gitna ng mga puno ng nyog ay naroon ang isang maliit na kubo. Kuya Benhur, may bahay pala rito. Hindi lang ikaw ang tao sa lugar na to. Tama ka. Ngayon ko lang din nalaman ang tungkol sa bahay na to. Ngunit maging handa pa rin kayo at maging alisto sa paligid. Lalo na ngayon na malapit ng dumilim. Tsak nalilitaw na naman ang mga aswang na tingonan. Ngayon pa po ba tayo mag-aalala?
Marami na kaming natutunan mula sa inyo. Maingat kaming nagtago sa makapal na halaman at sinuri namin ang buong paligid. Wala naman kaming napansin na kahina-hinalang kilos. Subalit may lumabas na isang matandang lalaki mula sa pintuan. Nagulat at kinabahan ako nang makilala ko si General Arthur. Ibig sabihin, buhay pa siya. Salamat sa Diyos. Natagpuan ko na rin si General Arthur. Dahil sa tuwa ko, ay mabilis akong lumabas sa pinagtataguan namin at nagtataka namang sumunod sa akin sina Dante at Marco. Pero nang sinabi ko sa kanila na si General Arthur ang matandang lalaki, ay natuwa ang mga ito dahil sa wakas daw ay natagpuan ko na raw ang taong naging dahilan kung bakit ako nandito sa lugar na ito. Hindi nagtagal ay nakita naming sumilip sa pintuan si Ella. Napanatag ang loob ko dahil ang nakahanap pala sa kanya ay si General Arthur. Hindi rin maipaliwanag ang tuwa ng dalawa nang makita nilang ligtas ang kaibigan nilang si Ella. Sir, General Arthur, kayo ba talaga yan? Natigilan ang matanda nang makita niya ako. Bumakas ang gulat sa kanyang mga mata at hindi siya nagsalita. Malalaki ang hakbang ng kanyang mga paa nang lumapit siya sa akin at bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Totoo ka? Buhay ka? Kapitan Ben-Hur! Hindi rin po ako makapaniwalang buhay po kay sir. At dito lamang pala kayo makikita. Salamat sa Diyos dahil wala pong nangyaring masama sa inyo. Patawarin mo ko sa nangyari sa mga tauhan mo, Ben-Hur. Nabalitaan ko rin doon. Nantambakan kayo ng mga aswang na tinguhan. Mabuti na lang talaga at nakatakas ako noon. Pero hanggang ngayon, ay nakikipaglaban pa rin ako para sa buhay ko. Pareho lang po tayo na sinapit, sir. Pero wag po kayo mag-alala. Ang mahalaga ay nakita na po tayo at nalaman nating ligtas ang bawat isa. Teka, ang mabuti pa kayo sa loob na lamang tayo ng bahay mag-usap-usap. Huwag kayo mag-alala. Balot ng proteksyon ng bahay ko. Halina kayo sa loob nang makapag-usap tayo na maayos. Halos magtatatalon sa tuwa sina Dante at Marco nang lumapit sila kay Ella. Ella, saan ka ba nagpunta? Alam mo ba buong isang araw ka naming hinanap? Pasensya na. Hindi ko rin alam kung paano ako napunta dito eh. Siya nga pala, Ella. Dinala ko sa data mo. Heto, kunin mo. Salamat, Dante. Pasensya na talaga kayo ha, dahil pinagdalala ko kayo. Lalo na po sa inyo, Manong Ben-Hur. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, walang nangyaring masama sa iyo at ligtas ka. Mabuti na lang kamo at nakita ko siya. Nagulat niya ako dahil tulala siya. Hala, sige na. Maupo na kayo sa bangko at ikukuha ko muna kayo ng maiinom na tubig. Saglit na pumasok sa loob ng kusina si General Arthur at naiwan kaming apat. Kaya naman, nagkaroon ako ng pagkakataong igala ang paningin ko sa loob ng bahay ng matanda. Hinanap ko agad ang palakol at kalasag. Kaya lang, hindi ko nakita ang mga ito. Sa pagkakataong yon, ay tinanong ko na si Ella. Ella, saan mo dinala ang palakol at kalasag? Ibinigay ko po kay Lolo Arthur at iingatan niya raw po. Balak niya po kasi kanina na sumama sa akin pauwi sa bahay. Kaya lang, hindi ko po maalala ang daan pabalik eh. Naisip na lang po ni Lolo Arthur na maghintay dito dahil baka hanapin niya raw po ako. Mabuti na lang po at nandito na kayo. Mukhang alam na alam ni Lolo Arthur na hanapin ka namin, Ella. Sorry po, one more. Mukhang alam na alam ni Lolo Arthur na hanapin ka namin, Ella. Kaya nga eh. Salamat talaga sa inyo ha. Dahil di niyo ako sinukuan. Hinanap niyo talaga ako. Nang mapansin ko ang labi ni Ella na kulay ube, hiningi ko kay Marco ang tupperware na naglalaman ng dinikdik na bawang at asin dahil malakas ang kutob kong may kapit pa rin ng hipnotismo ang katawan ni Ella. Kaya lang, naudlot ang gagawin ko sanang pagpapakain ng asin kay Ella nang bumalik si General Arthur. O heto, uminom muna kayo ng tubig. Sabay-sabay kaming tumanggi dahil hindi naman kami nauuhaw ng mga sandaling yon. Hindi rin kami nagugutom. Ilang sandali pa ay kinausap na kami ni General Arthur.
Anong nangyari sa'yo, Ben-Hur? Paano ka nakaligtas mula sa mga aswang na tinguhan? Kinalaban ko po ang pinuno ng mga aswang na giyambulan. Nasugatan ko siya sa braso gamit ang baril ko. Kaya nakuha ko po ang kanyang palakol at kalasag. Dahil po sa nangyari, nakaligtas ako. Kaya lang ang mga tauhan ko, wala. Namatay silang lahat. Kinalulungkot ko talaga ang nangyari sa inyo. Kayo, paano po kayong nakatakas? Sugatan noon ang aswang na giyambulan na hindi ko naman alam na ikaw pala may gawa. Sinamantala ko kay naan niya at nakatakas ako. Hanggang sa... Heto na nga, narating ko ang kubong ito. Saglit na tumigil sa pagsasalita si General Arthur nang dumako ang kanyang paningin kina Dante, Marco at Ella. Ang mga batang ito, paano silang napunta sa pangangalaga mo? Dinukot po sila ng mga tinguhan at dinala rito sa kuta ng mga aswang. Mabuti na lang po at nakatakas sila. Pero ang mga kalaro nila, wala na. Pinatay mismo sa harapan nila. Siguro, matigas ang ulo ng mga batang ito kaya sila nadala rito ng mga tinguhan. Kung hindi ako nagkakamali, mahilig silang maglaro ng tagu-taguan. Opo, tama po kayo. Nagsisisi na nga po kami dahil naging matigas po ang ulo namin sa aming mga magulang. Ako rin po. Kung nakinig lang po kay mama nun, hindi po ako mapupunta rito. Ako naman matigas ang ulo ko talaga. Palagi po akong tumatakas kay Lola kaya heto. Ito ang napala ko. Kaya wag na kayong gagawa ng mga bagay na ikakapahamak nyo. Siya nga pala, Ben-Hur. Anong plano mo sa kanila? Bala ko po sanang iligtas sila at ilabas sa kuta ng mga aswang. Kaya lang, hindi ko naman ho alam kung paano. Medyo mahirap nga ang bagay na yan dahil nasa gitna tayo ng kuta ng mga aswang. Pero gusto ko na rin umalis dito. Kaya sasama na rin ako sa inyo. Lalo ka na, Ben-Hur, para makabalik ka na sa serbisyo. Wala na po akong babalikan trabaho dahil ang alam nila ay patay na ako. Ako ang bahala sa'yo. Kapag nakita nila na buhay ka pa, ibabalik ka nila sa serbisyo. Ibig po sabihin may pag-asa pa pong makabalik ka po sa pagkakasundalo, Manong Ben-Hur. Oo naman. Kapag napatunayan na nagampanan niya ng maayos ang kanyang misyon, ay talaga naman babalik siya sa pagiging sundalo. Dahil sa sinabing yun ni General Arthur, ay nabuhayan ako ng pag-asa na makababalik pa nga ako sa serbisyo bilang isang sundalo. Maya-maya pa, ay napako ang paningin ko sa braso ng matanda. May peklat ito na parabang nanggaling sa tama ng bala ng baril. Natatandaan ko noon ang giyambulan ay tinamaan ko rin ng bala sa braso. Ewan ko, pero bigla akong kinabahan. Dahil dito, nagduda ako sa matanda at palihim akong sumambit ng orasyon para matanggal ang anumang mahikang bumabalot sa paligid ko. Natuklasan kong balot nga ng proteksyon ang kubo. Hindi para sa mga aswang, kundi para sa akin na nagtataglay ng malakas na kapangyarihan. Nang sambiting ko ulit ang orasyon, ay nag-init ang suot kong kwintas na bertud ng putik. Indikasyong masamang nilalang si General Arthur. Ngunit hindi ako nagpahalata. Sa halip, nag-isip ako ng paraan para mabigyan ko ng babala ang mga kasama ko. Sir, may kape ho ba kayo? Bigla pong sumakit ang sikmura ko ganun ba? Hala sige, ipagtitimpla kita ng kape. Kukunin ko na rin po ang palakol at kalasag. Saglit itong natigilan, pero tumangulang bilang tugon sa sinabi ko. Ang lakas ng presensya nito sa akin na kanina lang ay hindi ko nararamdaman. Nang makaalis ang matanda, saka ko kinausap sina Dante, Marco at Ella. Si Ella ay agad kong pinakain ng asin na may bawang upang mawala ang hipnotismo sa kanyang katawan. Maya-maya pa ay kinausap ko na sila ng masinsinan. Humanda kayo. Kalaban si General Arthur. Paano niyo po nasabi? Nararamdaman siya ng bertud ko. Bukod dun, isa rin akong agibatero. Kaya madali kong nakikilala ang nagpapanggap na aswang.
Pero, bakit po ngayon nyo lang po naramdaman? Dahil balot ng proteksyon ang bahay niya laban sa kagaya kong agimatero. Kung ganun po, nahulog po tayo sa patibong niya. Ganun na nga. Kaya umanda kayo. Kailangan ko lang mabawi ang kalasag at palakol. Naku naman, akala ko pa naman kakampi natin siya. Yung pala kalaban din siya. Kaya pala siya kagad ang nakita ko nung naglalakad ako ng tulog. Talaga palang inabangan niya ako para makuha niya ang kanyang sandata. Nagpanggap pa siyang mabuti sa akin. Akala ko, totoo natin siyang kakampi, sir. Ngayong alam mo na, kailangan mo na mag-ingat. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka niya na magagamitan ng hipnotismo. May naisip po akong taktika. Sa pagkakataong to, kailangan nating mandaya sa pamamagitan ni Ella. Hoy Marco, ano bang ibig mo sabihin? Sa oras na gamitin ng aswang ang hipnotismo kay Ella, magkunwari siyang kinapitan ng hipnotismo. At kapag nakalapit na siya ron, boom! Sa kanya to aatakihin. Aba, ayos ah. Ang galing na naisip mo, Marco ah. Ngunit mapanganib yun. Siya nga pala, Ella. Eto, itali mo sa ulo mo ang panyo ko. Kahit papano ay bibigyan ka nito ng proteksyon laban sa hipnotismo at panlilin lang ng mga aswang sa paningin ninyo. Ikaw naman, Marco, yung naisip mong taktika, magagamit lang natin yon kapag hiningi ng pagkakataon. Sige po, tatandaan ko po. Hindi nga nagtagal ay bumalik na ang matanda. Dala nito ang isang tasa ng kape. Ngunit hindi nito dala ang palakol at kalasag. Kaya sa pagkakataong yon, huli na para bawiin ang mga sandata. Ang kailangan lang namin, makaalis sa lugar na yon. Heto na ang kape mo, Ben-Hur. General Arthur, mangyaring balak na po sana namin bumalik sa kubo. Nag-aalala po ako na baka sumala kayo mga aswang eh. Kulang po ang dala namin pangontra at panlaban sa kanila. Abay, ganun ba? Hintayin niyo ako rito at kukunin ko lang ang mga gamit ko. Sasama na rin ako sa inyo. O sige o. At ibigay niyo na po sa akin ng palakol at kalasag. Kaya lang, ay hindi ko maalala kung saan ko naitabi ang palakol at kalasag. Hindi niyo maalala? O wala talaga kayong balak na ibigay sa akin? Dahil kailangan niyo yun para pabagsakin ako. Tumawa ang matanda at nakita ko ang pagpula ng kanyang mga mata. Sinasabi ko na nga ba't hindi kita malilinlang ng matagal? Kung nainom mo lang sana ang tubig at kape, di sana magkakampi na tayo ngayon. Hayop ka, niloko mo ko. Marami sa mga tauhan ko namatay para iligtas ka. Yung pala, inihulog mo lang kami sa patibong mo para maging pagkain ng mga alagad mo. Huwag ka na magalit. Susunod ka naman sa kanila eh. Hindi ba? Eh hayop naman pala matandang yun eh. Ang dapat yan, pinupugutan ng ulo. Dahil nga, mainitin ang ulo ni Dante. Nauna itong umatake sa matanda. Kaya lang, sinalubong na kagad ito ng malakas na sipa ni General Arthur na tumama sa dibdib ng binata. Bumalandra sa dingding si Dante at muntik mabitiwan ang itak na bolo. Mabilis namang kumilos si Marco para hagupitin ang latigo si General Arthur. Ngunit nahawakan nito ang latigo ni Marco sabay hila. At sa lakas nito ay tumilapon sa labas ng bahay si Marco. Dito na ako kumilos gamit ang hunting knife ko. Kaya lang, napakabilis ng matanda at 2 suntok kagad ang tumama sa leeg ko. Dahil hawak ni Ella ang tupperware na puno ng mga bawang at asin, ibinuhos niya ang mga ito sa katawan ni General Arthur. Nagwala ito dahil sa labis na sakit. Maya-maya pa ay kinuha nito ang kanyang palakol at kalasag na nasa ilalim lang pala ng lamesa. Ito na ang pagkakataon para makabawi sa ginawa mo sa akin, Ben-Hur. Babawi ka sa akin, pero ibibigay ko sa iyo ang magandang laban. Dante, tumakbo na kayo at bumalik na kayo sa bahay natin. Bilisan nyo! Tumayo si Dante at lumabas ng bahay kasama si Ella. Inalalayan nilang tumayo si Marco.
Habang si General Arthur naman ay unti-unti nang nagpapalit ng anyo bilang aswang na giyambulan. Hawak nito ang malaking palakol na agad na ipinalo sa akin. Mabuti na lang at nakatalon kagad ako palabas ng kubo nito. Sinira ng general ang kanyang pintuan para lang maabot ako ng palakol niya. Bawat ganti ko naman ay naihaharang niya ang kanyang kalasag. Mang Binor, tara na po! Malakas na po siya dahil nasa kanya na po ang kanyang palakol at kalasag! Sige na, Marco! Mauna na kayo sa bahay! Bilisan nyo! Muli kaming nagpambuno ng aswang na giyambulan. At pana naman ang ginamit ko. Inasinta ko ng palaso ang kanyang mata pero naiharang niya kagad ang kanyang kalasag. Maya-maya pa ay dumaan sa tabi ko si Ella at inatake niya ng taga ang giyambulan. Mabilis niya itong pinugutan ng ulo. Sabay sigaw ni Ella na siyam na lang daw ang natitira sa ulo ng giyambulan. Walang hiya kang babae ka! Papatayin kita! Huwag mo siya sasaktan! Ito't saluin mo! Tinamaan ng palaso ang isa pa nitong ulo at naging putik yun. Paano ba yan? 8 na lang ang ulo na natitira sa'yo! Nagwala talaga si General Arthur at pinagpapapalo niya ako. Mabuti na lang at agad ko tong naiwasan. Galit na galit ito dahil nabawasan namin ang ulo niya at siguro napagtanto rin itong alam na namin kung ano ang kahinaan niya. Takbo! Bilisan nyo! Dumarami na mga alagad niya! Tumakbo na kami dahil lumitaw na rin ang kanyang mga alagad na tinguhan. Sabay-sabay silang sumunggab sa amin kaya halos magkahiwa-hiwalay kami sa pagtakbo. Takbo! Bilisan nyo! Saan kayo pupunta? Papatayin ko kayo! Pagbabayaran nyo ang ginawa nyo sa ulo ko! Mga hayop kayo! Sige mga alagad ko! Patayin nyo sila! Habulin silang lahat! Habang tumatakbo kami at hinahabol kami ng mga tinguhan, panay ang pagpapakawala ko ng palaso sa ere. Bawat baon nito sa katawan ng mga kalaban ay agad silang nagiging putik, habang si Marco naman ay panay ang hagupit sa mga aswang gamit ang latigo. Si Dante naman ay pinugutan niya ng ulo ang mga tinguhan. Ganon din si Ella na naging maliksi sa pagkilos. Bawat talon nito sa mga aswang ay agad niyang napuputulan ng braso ang mga kalaban. Hayop ka, Ben-Hur! Hayop ka talaga! Tinuruan mo mga batang yan para labanan ako! Kaya dapat matakot ka na. Kaya sige, umabol kayo! Isama mo mga alagad mo at kami mismo magdadala sa inyo sa kamatayan nyo! Talagang nagpahabol kami at tinipid ko ang palaso, habang sina Dante at Marco naman ay nagpahuli sa pagtakbo para harapin ang mga tinguhan na humahabol sa amin. Gamit ang kanilang sandata, nakipagsabayan sila sa mga aswang, at kapag bumabagsak ang mga ito sa lupa, ay susundan ko naman ng aking pagpana sa kanilang katawan, kaya agad silang nagiging putik. Sabay bunot ko ng palaso sa katawan ng mga ito at ibinabala ko ulit sa pana para atakihin ang ibang mga aswang. Si Ella naman, lahat ng humaharang sa daraanan namin ay mabilis niyang pinupugutan ng ulo. Pinuputulan niya ng binti at buntot. Hindi ako makapaniwalang ang mga kabataang takot na takot noon ngayon ay lumalaban na para sa kanilang buhay. Nang makarating kami sa loob ng aking bakuran, dito kami naghintay sa pagdating ng mga kalaban at nagulat kami na mas marami ang dumating, kaya halos mapalibutan nila ang bakuran ko. Pumunta sa unahan nila ang aswang na giyambulan na si General Arthur at ipinatong niya ang palakol sa balikat niya. Ito na ang katapusan ninyo! Wala na kayong ibang mapupuntahan pa! Hindi pa ito ang katapusan namin! Dahil ihatid ka pa namin sa impyerno! Sa laki ng paghihirap ko, nababawi lang ang sandata ko. Kulang pa ang buhay nyo bilang kabayaran!
Ikaw ang may utang sa akin. Kaya ikaw ang magbabayad. Matakot ka na. Dahil 8 na lang ang ulo mo. Hindi magtatagal. Mauubusan ka na rin ng hininga. Pinaglololoko mo ba ako? Nakukuha mo pang tumawa. Kahit alam mo malapit ka ng mamatay. Kasi naman, nagkaroon ka na nga ng 10 ulo. Magkakamukha naman. Ang sagwa, di ba? Ang dami mong pangit. Ano sabi mo? Talagang ginagalit mo kung hayop ka! Sinubukan nitong gamitan ng hipnotismo si Ella, pero mas lalong lumakas ang tawa ko. Wala na yan. Hindi na uubra yan. Nakontra ko na ang hipnotismo po kay Ella. Ang hina naman pala ng utak mo. Nagawa ko ng maramdaman ang presensya mo. Yung pa kayang itim na karunungang bumabalot sa katawan ni Ella. Ang saklap naman ang buhay mo. Ang dami mong tanga. Sinadya kong pikunin talaga ang aswang nagyambulan para mawala ang focus niya. Si Marco. Tinignan ko pati ang latigo niya. Naintindihan niya kagad kung ano ang ibig kong sabihin. Inihagupit ni Marco ang kanyang latigo at pumulupot yun sa kalasag na hawak ni General Arthur. At nabawi yun ni Marco. Kaya naman, nagsimula na rin ang kaguluhan. Bakbakan, palitan ng pag-atake sa bawat panig at kaming dalawa ng gyambulan ang nagharap. Ubus na ang palasok ko. Kaya ang sulpak naman na to ang gagamitin ko. Hinukay ko ang sulpak sa lupa at siyang ginamit kong pang-atake sa kalaban. May bala ito na tinik na lukban na ibinabad ko naman sa kamandag ng kobra. Saktong nakapasok na sa bakuran ang gyambulan. 2 ulo kagad ang tinamaan ng tinik ng lukban. Natigilan ito at tumirik ang mga mata ng 2 ulo. Yun ang epekto ng bala ng aking sulpak na kawayan. Maya-maya pa ay sumuka ang mga ito ng malapot na likido hanggang sa lumaylay ang 2 ulo ng gyambulan. Walang iya ka talaga, Benor! Papatayin talaga kita! Paano ba yan? 6 na lang ang ulo mo. At ito pa, ang tatama sa isa mo pang ulo. Naging mahirap para sa akin ang patamaan ng ulo niya dahil mas naging maingat na siya habang sina Ella, Dante at Marco naman abala sa ibang mga alagad ng gyambulan. Ang mga tinguhan naman ay nahulog sa patibong at ang iba ay natusok sa mga sibat na kawayan. Saktong pagbagsak sa tapat ko ng gyambulan, muntik tumama ang palakol nito sa ulo ko. Mabuti na lang at agad kumilo si Dante at ginamit niya ang itak niya at pinugutan niya ang isa pa nitong ulo. Panay ang atungal ng aswang dahil sa 2 pang ulo na tinanggal ni Dante. Hindi ito makagalaw, ngunit panay ang pagmumura. Mga hayop kayo! Pagbabayaran niyo ito! Ngayon nangihina ka na! Dahil 3 na lang ang ulo mo! Ang latigo ko naman, ang gagapo sa'yo! Hindi! Hindi ako papayag na matalo ninyo! Hindi pa ito ang katapusan ko! Pinilit ng gyambulan na putulin ang latigo ni Marco na nakagapos sa katawan nito at nagtagumpay naman ito. Kaya, nang muli itong umatake sa akin, tinamaan niya ako ng palakol sa balikat ko. Napaluhod ako sa lupa, kaya nabitiwan ko ang sulpak ko. Medyo malalim ang pagkakabaon ng talim nito. Mabuti na lang talaga at kahit papano, naiharang kagad ni Dante ang talim ng itak nito sa palakol ni General Arthur. Kaya napigilan nito ang tuluyang pagbaon ng palakol sa balikat ko. Kaya lang, sinakal nito ang leeg ni Dante. Benhar! Pagmasdan mo binatag ito, pipigain ko ang leeg nito sa harapan mo! Bitiwan mo siya! Akong harapin mo, hayop ka! Sa gilid ng mga mata ko, nakita ko ang dahan-dahang paglapit ni Ella sa likuran ng gyambulan. Dito niya itinarak ang kanyang sandata sa likod ni General Arthur. Umatungal ang aswang dahil binuhusan pa ito ni Ella ng asin at bawang. Saka ko hinugot ang hunting knife sa binti ko at dito ko inisa-isang laslasin ang leeg ng mga natitirang ulo
ng Gyambulan. Dahil sinira niya ang kauna-unahan ko sa gata, ako naman ang ahatol sa kanya! Dinampot ni Marco ang palakol ng Gyambulan at walang pagdadalawang isip na tinuluyan ni Marco na pugutan ng mga ulo si General Arthur. Saka ko lang napansin na ubos na rin ang mga tinguhan. Manong Benhur, may sugat po kayo sa balikat. Aalalayan na po namin kayong tumayo. Ayos lang ako. Ang mahalaga, ligtas na tayo. At wala na mga aswang. Dahil sa tinamo kong sugat at pagod, ay nawalan bigla ako ng malay. Nagising na lang ako sa malakas na iyak ni Ella. Gumising na po kayo, Manong Benhur. 1 linggo na po kayong walang malay. Marami pa po akong gustong itanong sa inyo. Nang magmulat ako ng mga mata, natuwa ako dahil hindi ako iniwan ni Dante, Ella at Marco. Ginamot nila ako at hinintay ang paggising ko. Ella? Bakit ka umiiyak? Hindi pa naman ako mamamatay. Isa pa. Ano bang itatanong mo? At ang ingay-ingay mo sa tabi ko. Kasi naman po, Manong Benhur, habang naghahanap kami ng damit nyo sa lumang aparador nyo, nakita po ni Ella ang pitaka nyo na may larawan ng isang babae. Yun ba? Si Sandra yun. Kasintahan ko. Ikakasal na sana kami kung natapos ko ang misyon. Kaya lang, hindi na ako nakabalik sa kanya. Hindi na ako umaasa na madadatnan ko pa siyang walang pamilya. Kaya hindi na rin ako nagsikap na umalis dito. Nagkakamali po kayo, Kuya Benhur. Dahil ang babae po sa larawan ay si Ate Sandra, ang mama po ni Ella. Nang mapatitig ako sa mukha ni Ella, ay saka ko lang naalalang kamukhang kamukha ito ni Sandra. Mas lalo akong nataranta nang lumakas pa ang iyak ni Ella. Teka, bakit ka ba umiiyak, Ella? Nag-aalala na ako sa'yo. Ano naman, kung mama mo si Sandra, mabuti nga yun at nagkaanak siya. Hindi nasira ang buhay niya sa paghihintay niya sa akin. Hindi. Nagkakamali po kayo, Manong Benhur. Sapagkat anak niyo po ako ni Mama. Ano ka mo? Paano nangyari yun? Buntis po siya noon. Nang 1 buwan nang iwan niyo po siya. Naikwento po sa akin ni Mama na dati nga pong sundalo raw ang ama ko. Kaya lang, namatay daw po siya sa ambush. Pero hindi po naniwala si Mama. Alam niya po na babalik kayo at buhay pa kayo. Nanigas ang pangako sa katotohanang sinabi sa akin ni Ella. Kaya pala iba ang takot na nararamdaman ko nang mapag-alaman kong nasa panganib ito. Dahil sa mga nalaman ko, bumalik kami sa lugar ni Ella at nanginginig ang buong katawan ko nang makita ko nga si Sandra na malungkot na nakaupo sa balkonay. Malalim ang iniisip at umiiyak dahil nga sa pagkawala ni Ella sa piling niya. Mama! Mama! Napatayo si Sandra nang makita niya si Ella. Nagyakap ang mag-ina at lumapit ako sa kanila. Natigilan ito at naluwa nang makilala ko. Benhur? Benhur, ikaw ba yan? Oo, Sandra. Nakabalik na ako, mahal ko. Nagkita kami ng anak mo sa gitna ng kuta ng mga aswang. Diyos ko! Buhay ka nga, Benhur! Hinanap kita noon. Kaya lang, natakot ako sa mga aswang doon. At inalam ko ang kahinaan nila. Para sana balikan ka. Pero natakot ako. Dahil wala akong laban sa kanila. Hindi ko naman sukat akalain na maging si Ella ay kukunin din nila. Huwag mo nang isipin ang pangyayaring yun. Ang mahalaga ay nandito na ako at nagkita na tayo, mahal ko. Nagyakap kami ni Sandra at hindi ako makapaniwalang anak namin si Ella. Iba talagang maglaro ang tadhana. Pinagtagpo kami ng anak kong si Ella para ibalik sa babaeng matagal nang naghihintay sa akin.
Sa kasalukuyan po, ay senior citizen na po ako kasama ang asawa kong si Sandra. Si Ella naman ay ikinasal na rin kay Dante. Opo, silang dalawa po ang nagkatuluyan. Ang tatlong magkakaibigan ay naging mga sundalo at ipinagpatuloy ang paglilingkod sa bayan. Lumipas man ang panahon, ang nangyaring yon sa gitna ng kuta ng mga aswang, kailanman ay hinding-hindi ko po makakalimutan. Hanggang dito na lang po, Sir Blair, ang aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Benhur. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking munting channel na The Voice Addict. Hanggang sa muli, mga idol.